Nagbabalik po ang inyong programa, DepEd Hour, at tayo po dadako sa ating pong panel discussion segment kung saan po makasama po natin ang mga medalist po ng sa nakaraang pong Central Luzon Regional Athletic Association meet. At ito po ay sa kategorya ng mga taekwondo, Ma'am Jane. Ano? Ayan. Una sa lahat, bigyan mo natin sila ng time para sa kanilang pagbati, sa kanilang mga mahal sa buhay. Unahin na natin si Sir Danilo Pascual, ang coach po ng Taekwondo mula po sa Mayapyap National High School. Good evening, sir. Good evening po. Binabati ko po yung pamilya ko, yung aking misis po, at saka yung tatlong anak. Yung pamilya ko po sa Bonifacio, yung mga kasamahan ko pong guro sa Mayapyap National High School, at yung aming principal, si Mrs. Mary Jane Purong. Yung mga player ko po ng Taekwondo sa Mayapyap at saka siyempre po yung mga CAT officer ko po. Ayun. Sunod naman natin, Ma'am Jane, na bigyan ng pagkakataon para sa kanilang pagbati ang ating mga bronze medalist. Unahin natin ang bronze medalist sa featherweight division mula sa Mayapyap National High School, si Ronalo Donato. Magandang gabi sa'yo, anak. Good evening din po. Mukhang wala pong babatiin si Ronalo. Wala pang pamilya, wala pang asawa at anak. Ano? Yung mga classmates, parents. Binabati ko po yung mga family ko sa Imelda. Tsaka po yung mga klase ko, Nine Einstein. Thank you sa support. Tsaka special sa collections. Yun lang po. Ayan. Ngayon po ay isang bronze medalist din po ang kasama natin mula naman sa Wesleyan University, Philippines sa Finweight Division. Siya po ay si Alexis Dalangin. Good evening, Patay. Good evening din po. Binabati ko po yung principal namin sa Wesleyan, si Ma'am Tita Agsundo po. Binabati ko rin po yung advisor ko na si Ma'am Ruvinel Lianeta po. And yung family ko po na super protective po sa akin tsaka supportive. So, ayun. Sige. Buti pinayagan siyang lumaban sa Taekwondo sa kabila ng super protective yung kanyang parents. Mamaya tatanungin natin yan. Pero tuloy-tuloy muna. Hindi natin kasi fin weight yung nilagay nila. Baka kasing bigat daw ng, ng palitpik ba yun? Pin weight ba yun o fin weight? Di ba pin weight yun? P, tama sir. F. F, fin weight talaga. Finweight. Kasi doon sa boxing, pin weight yung sinasabi. Okay. So, check on that. So, fin weight talaga, F-I-N. Okay. So, isa naman. Okay. Sige po. At kausapin na natin ang gold medalist mula sa Honorato C. Perez Senior Memorial Science High School. Sa Bantamweight Division po yan, si Jilwell. Jilwell, tama. Jilwell Ann Irang. Jilwell, good evening. Good evening din po. Nagpapasalamat po ako sa parents ko po, si Marife Irang, tsaka po yung daddy ko po si Arnel Irang. Thank you din po sa ate ko po na sobrang supportive na lalo na po nung nasa Baguio po siya. Tsaka po yung mga teachers ko po sa school po, tsaka yung mga kaklase ko po sa 8D Carts. Especially po yung instructor ko po, si Sir Yon Ecampo. Ayun. Yan po si Jilwell Ann. Jaina May ba ito pati? Jaina May? Opo. Ayun. Nahirapan kasi. Kaya hindi ko nabigyan kita. Sa kinopyok lang pangit yung sulat ko. Ayan. Mula po rin po sa Mayapyap ay kasama naman natin ang isang gold medalist mula naman sa Light Middle Division, si Malaika Saturno Mungkal. Good evening, Malaika. Good evening din po. Binabati ko po yung nanay ko po sa Mayapyap Sur na sobrang supportive po sa akin kahit po hindi niya po ko sinasamahan sa akin laban. Binabati ko rin po yung pamilya ko po sa Bitas, pamilya De Vera po, pati po sa Talavera. Saka po sa eskwelahan namin sa Mayapyap, supportive din po yung principal namin doon, Mary Jane Ipurong. Thank you po. Yeah. Saka po yung yung mga kaklase ko po sa Four Flores. Yun lang po. Nakilala po ninyo ating pong mga karatista. Parang meron taekwondista. Sa karate naman yun. Ano man tawag sa inyo sa Tagalog? Jilwell. Yung mga kabataan po kasi yung iba po, madalas po nilang nasabi na, ay, karatista yan, ganyan po. Pero siguro po, sa English na lang po, taekwondo po talaga. Wala sa Tagalog yan, Kasi iba ang karate sa taekwondo, sir. Dahil sabi natin iba, tanong na rin natin yung kaibahan, baka alam nila. Sino may alam? Sige. Siyempre yung gold medal sa alam.
Si Melaika. Alam ba, anak? Ang kaibahan ng karate sa taekwondo? Sa karate po ata ginagamit po lahat ng katawan. Pati po kamay. Pero sa UFC lang, ano? Opo. Nunod ka Hindi ba po nun? pwede sa taekwondo. Oo. Tapos sa taekwondo naman, Paalang po doon. kamay hindi pwede. Hindi po pwede manapok. Panangga pwede siguro, no? Ayun. Pero may sinasabi si Sir pwede daw eh. Ayan. Mas alam ng coach siguro, ano? Kaya, para ma-elaborate kung anong pagkakaiba nitong karate at taekwondo. Siguro yung karate hindi masyadong familiar, sir. Pero, ang rules ng taekwondo, kahit pa paano, mabibigyan tayo Kung ni sir ng pinaka-feature niya, tungkol no? dito. Sir? Yung kasing yung karate doon kasi sa Japan siya. It's more on control yung movement niya compared dun sa taekwondo na it's more on foot talaga na nanggaling naman dun sa Korea, South Korea. Ayun. Oo, nakita mo nga, Ma'am Jay, gaganon-ganon pa yung mga ano nila. Parang gusto na mag-demo dito sa harap ng table. Hindi, ayun. Siguro ikaw ay frustrated taekwondista. Hindi, no? hindi, di ba sports writer ako, kaya, kaya maganda yan. Ang tawag sa kanila, sa mga taekwondo players, Jin. Di ba? O, J-I-N. Kaya, yun ang tawag sa kanila sa English. Hindi taekwondo fighters, ano? Jin, ano? J-I-N, okay. Pag marami na sila, pantalon na sila, jeans. Hindi, biro na. Ayan. Tanong na natin, Ma'am Jade, kung paano sila naging medalist, ano? Isa-isahin natin. Si Ronalu Donato, bronze medalist ka, anak, di ba? Apo. Ilan na kalaban mo, anak, sa Clara? 2 po. 2. Anong mga divisions, anak, yung 2 na yon? Further, ay... Anong sangay? Kabanatu, San Jose ba? Ay, hindi na kasi kasama na natin yun. Tarlac, ano? Yung una po kasi, ano po ako na waiting sa 2 pong naglaban. Tapos kung sino po yung manalo doon, yun po yung kakalabanin ko sa pangalawa. Tapos po yung sa pangalawang laro po, nanalo po ako sa taga Nueva Ecija po. So, Tapos yung... Ni-knockout mo ba yun? Hindi naman. Hindi naman po. Unanimous. Ganun ba score doon? Parang ganun din. Parang boxing. Mayroong punto sa kung sa katawan at sa ulo. Oo nga. Pero yung yung scoring, o 2-1, ganun lang din, di ba? Pag Yung maganon team din. kasi iba kasi yung technique ngayon sa pag-score ngayon eh. Merong may 3 bago points, na. kaya malalaki yung score talaga. Pero meron kami tinatawag na 12-point gap. Na kapag sa second round, umabot na ng ganong score, pwedeng stop ng referee. Okay, so yun. Tapos po yung pangatlo, ano po, taga Bulacan po. Doon po akong tatalo. Doon ka natalo sa Bulacan. So, nakadalawang laban siya. Kaya nag-bronze medalist siya. Kung natalo mo yung taga Bulacan, anong may posibilidad na maka-gold ka din, anak? Sure na, sure. Sure po. Okay. Kasi silver na yung isa. Okay. Sayang, ano? So ganun pala doon, ano? Meron na kaagad siyang place. Then, maglalaban ang... Hindi, kasi nakaangat na siya sa bracket niya, kaya sure na siya eh. Oo. Medyo marami sila sa taekwondo, kasi sa boxing, Ma'am Jay, nung nakarang gines natin sila, dalawa lang yung kalaban nila, yung kalaban. Tapos yung isa ano pa, kumbaga buy pa, waiting pa siya. Hindi isa lang nakalaban niya, natalo pa siya. Hindi bronze na siya doon. Parang gano'n. Pero siya, nakanalo siya. Tatlo rin sila naglaban. Diba? Sabi niya. Pero dun sa lower kasi may ka-bracket siya, waiting siya doon. Wala siyang kalaban. So, akit na siya agad. Drawing natin mamaya. Talagang sports writer, ano? Sports writer, pero tinatanong ko yung scoring sa ano. Sige. Si naman, tanongin mo, si Alexis. Una, tanungin ko muna tong bantamweight. Ano ba ibig sabihin ng bantamweight, Alexis? Si Jilwell yun eh. Si Jilwell pala. Yung bantamweight po kasi po, 10 categories po yun. Dami, no? Yung sa taekwondo po. Dati po, 6 lang po siya actually. Pero po ngayon po naging 10 dahil po nagkaroon po ng cadet. So, naging na rin po, na i-publish na rin po na isama po sa juniors, sa secondary po. Yung bantam po, pangatlo po siya dun sa category na 10. Ang una po yung fin weight, sunod yung fly, tapos yung bantam po. Tapos po, yung susunod po sa bantam, feather, tapos light welter, and so on po. Yan po. Anong
distinction itong mga ano, depende ba sa weight nyo? Sa timbang? Opo. Nakala ko, depende sa paghihintay eh, Ma'am Jen. Pinibiro lang natin Alam mo siya. kasi pag bantam, mas mabigat. Yung Ganun bulto ba ng yun? katawan, Oo. parang Opo, nasa ano po kasi, nasa weight po yung basihan po kung saan po kayo ilalagay na weight po nung coach nyo. Kaya po kailangan po hindi po puro kain. Kasi yung iba po, 'di ba po, nagpapalaki ng katawan para mas marami pong muscles sa katawan. In short, yung fin weight ang pinakamagaan, ano? Opo. Oo. Tapos ang pinakamabigat, Heavy po. ayun, siyempre heavy, heavy weight. Halata naman. Ano tayong, ano dito, ano natin mabigat sa hindi, ano? Ay, Ayan. ayan. So, alamin naman natin itong fin weight. Siya ang pinakamagaan. Mm-mm. Bakit ang heavyweight yun ang pinakamabigat? Bakit ang light? Light yun, alam mo siya ang pinakamagaan. Ayan. Talaga. Siguro yung ano na yun, depende na sa ano. Sa nag-organize ng ano na yun, ng mga timbang-timbang. Siguro hindi na nila masasagot yun eh. Kaya naman tinatanong nito. Ano, ayan. Tanong ko na rin, diretso ko na kay Alexis. Oo. Ang nakalaban mo rin dahil magka-division kayo ay kasangga mo kayo, di ba? Ang kabracket mo rin yung nakalaban niya, Nueva Ecija, Bulacan. Hindi po. Ay, magkaiba. Dahil ibang division. Sino naman nakalaban mo na? Sa first fight po, Olonga po. Nanalo ka doon, syempre. Opo. Tapos? Second fight po is yung Aurora. Oh. Then yung third fight ko po is yung Sambales. Doon. Sabi, tapos, may kasunod pa ba? Tatlo lang, tama? Ano po, nakatatlong laban po, pero po dun sa pang third fight, wala na po. Natalo po. Natalo siya sa third fight. Oo. O yun yung sinasabi ko sa'yo, siya nakadalawang laban lang. Kasi waiting siya sa isa kanina, si Ronalu. O siya, kasi hindi siya waiting. Kaya nakatatlong laban siya. Oo. So, nabanggit mo kayo na nung bumabati ka, overprotective yung iyong parents, ano? Paano kanya pinayagan dito? Kung pagka talagang kahit anong pag-protect, masasaktan ka, no? Ano po, kasi po, nung grade school po ako, nabully po kasi ako. Cyberbullying po. So, dahil po dun sa cyberbullying, hindi na po nila ako pinayagan na mag-internet, makipag-friend sa iba. Kaya po, naisipan po nung parents ko na, isali ako ng taekwondo. Ang alam po kasi na sa taekwondo, dun ako lalaban para maiano ko yung sarili ko na kaya ko sila. So, nung inumpisahan ko po yung taekwondo, una, takot po ako dahil ayoko po masaktan. So, nung naanuhan ko na po na lumaban, dun po, ako na po mismo yung nagpipilit sa parents ko na lumaban. Pero sila, ayaw po nila. Ayun. Protective at supportive, ano? Yung naging experience mo nung bata ka, yun yung ginamit nila para maprotektahan ka, no? Kaya tinrain ka para lumaban. Kaya wala nang tatangkang mag-bully sa kanya. Dahil, sige, taekwondo-ing kita eh. Ganun. Hindi, biro lang yun. Pero simula nun, sa tingin mo, mas naging confident ka talaga, no? Ayan. So, nakatulong, Ma'am Jane. So, sa mga medyo mahihina ang loob, siguro pwedeng i-recommend na talagang mag-aral ng taekwondo. Na-recommend ba Alexis, na ganun? Mga mahina ang loob, mag-taekwondo din? Depende po sa kanila. Sa bagay, nakasa din ang loob yun, ano? Ayan. Sige. Interview na natin yung ating mga gold medalists, ano? Sila po ang lilipad papuntang Davao. Tama ba? Opo. Ayun. So, sasakay po sila ng eroplano at mag-uwi ng gintong medalya din sa palarong pambansa, ano? Hopefully, ano? Yan. Una na po dyan, si Jilwell Ann, sa Honorato C. Perez Senior Memorial High School. Si Jilwell ay alam po, na-feature na sa kanilang school paper, ano? Tama ba? O yung ate mo yun? Ako po. Oo, Pero si ate po, sa NES po siya dati. Nami-feature po siya as a dancer po. Ballroom dancer. Yun po. Ikaw naman doon sa nakita ko nga yung, siguro previous last year siguro yun, nakabuka ka yung paa mong gano'n, ano? Kasi bitan mo, Opo. Last year po. So, Anong age ka nag-umpisang ano ba to? Sports to, no? Ang taekwondo? naman. Oh, ayan.
Grade 1 po ako nung mag-start. Pero nung naglaro po ako, grade 2 po agad. Na-shock po kami ng magulang ko kasi po, sabi po nung coach ko po, instructor ko, may ano daw po ako. Meron po akong ibubuga sa sports na yun. Ayun. At napatunayan ni Jillwell na meron talaga siyang bubuga. Gold medalist, ano? Ilan nakalaban mo, Jillwell, sa ano? 4 po. 4. Oh, kasi gold medalist siya eh. Ano? Yung tumalo sa, yung natalo niya ang ano. Sino yung nakalaban mo sa finals? Homebound po nung Zambales. Ayun. So, parang si ano rin, no? Sambales din si Alexis yung nakalaban mo, ano? Marami yatang mahigpit na kalaban yata nila yung Sambales yun, ano? Ito ba ang first time mong lumaban ng Clara. Hindi po. Clara? Eh, mukhang elementary pa nagkaklaraan na si, ano eh, si Miss Irang. Opo. Oo. Pang-ilan mo na yung nakaraan? Ngayon po, pang 8 ko na pong Clara. Makadami, ano? Pero sa palarong pambansa, Yung ngayon po, pang 6 po. ay, Napakagaling ni, ano, no, ni Jillwell, ano? so far, anong sakit na yung naranasan mo dyan sa paglalaro mo ng taekwondo? Kasi po, Na-hospital ka naman na ba? hindi po. Actually po, nung sabihin po sa akin ng parents ko, kasi po pumunta po kami sa Mega nun. Actually po, hindi po yung parents ko yung nagtulak po sa akin na mag-taekwondo po ako. Kasi po nakita ko yung poster na malaki. Tapos may batang nakasipa. Tapos sabi ko po, Daddy, sali ako. Tapos kinabukasan po, nag-inquire po kami. Tapos sabi po, next week, start na kayo. Tapos po, ngayon na nga po, nagbunga naman po yung mga binayad namin. Ayun. Anong taon ka nun? 7 years old po. Si grade 1 ang nga sabi eh, niya. no? Ayan. Oh, sige, medyo balbalikan natin mamaya si Jillwell ulit na. May factor din na pag bata ka pa na train, winner ka talaga pagdating ng araw. Oh, parang sa lahat naman ng laranan yata yun, ano? Pag maaga mong sinimulan, ano? Lalo na sa sports nga, ano? Pag maaga sinimulan, eh, talaga magpa-prosper, ano? Mature sa larangan na yun. Pero sure winner talaga, ano? Si ano. Si ano ba? Balikan natin si Ronaldo. Si Ronaldo, grade 1 ba nag-umpisa? Nung grade 7 lang po. Oo, grade 7. Kaya grade bronze 7. lang siya. Hindi, biro lang. Pero siguro kung mas mata-bata pa, ano, Pero dahil patanda na siya ng patanda sa larangan ng taekwondo, pag grade, ano ka na ngayon, anak? Grade 9 po. Pag grade 10 na siya, baka mag-silver na. Pag grade 11 ka na, mag-gold ka na. Kaya, taktaman mo na yung silver, ano? Si Alexis, kailan lang din eh, ano? Hindi nag-umpisa ng bata, no? Papa, grade 6 po. Oo, nung binuli nga daw siya, oo. Siya, grade 1. Si ano, Melaika. Ano po, nung first year po, kaso po, di ko po pinagpatuloy. Oo, nakita mo siya, first year lang. Third year ko po Exception rin, to the rules, Melaika, ano? First year pa lang din, ano? Pero, ano? Anong year mo na ngayon? Fourth year. Ano? Fourth year. Hindi siya nasama sa grade 7. Sa K-12, kaya first year. Ayun. So, si Melaika. Sino naman, Melaika, yung nakalaban mo sa finals? 4 din nakalaban mo, tama? Opo. Hindi ko po kabisado. Hindi ka basta laban na ako. Basta laban. Kinakabahan po kasi ko. Baka hindi pa niya alam, championship na yung nilaban niya na yun. Alam mo naman, Melaika, aware ka naman noon. Nung semifinals po, hindi ko po alam na semifinals na po yun. Basta laban lang ng laban, ano? Patumba lang siya ng patumba, Ma'am Jane. Pero pang ilang beses mo na itong lumaban sa Clara? Isa pa lang po. Ay, maswerte, ano? Minsan pa lang niya sa Clara. Tapos, diretso agad ng palarong pambansa. Pagbutinin Pero niyo. dati ka nang nakikipag-compete sa taekwondo, pero hindi ka lang nakaklara. Hindi lang. Ay, so, first time mo nag-ano talaga? Opo. Ano na? Exception to the rule si Melaika. Genius si Melaika eh. O nga, no? Kasi, hindi naman swerte, no? Talagang magaling din Oo, siguro. magaling talaga. Pero siguro kung kung nag-umpisa din si Melaika ng mas bata-bata pa, kagaya siya ni Miss Irang na dumiretso-diretso rin. Balikan natin yung tanong kanina. Light middle. Ano Oo. naman ang... Malapit na sa mabigat yan eh. malapit na sa mabigat. Opo. Halat. Matangkad kasi siya. Oo.
Nasa And- itsura nga. Pero dun sa, sa term, parang mas magaan. Light middle. middle. Oo. Yan. So, tanong naman natin si Sir, Dahil medyo nilaktawan natin si Sir, ilan po, Sir, sa inyo? Dalawa ang... Ay, hindi. Titanong natin kung paano napili si Sir na mag-coach dito. Kasi Ma'am Jane, sa sports events, isa lang ang coach tapos may isang chaperon. Tama, Sir? Oo. Sa dinami-dami, syempre may mga coaches din yan sa mga schools nila. Ano po, Sir, yung naging batayan natin para tayo po yung magdala bilang coach sa Clara, Sir? Bali po, ako na talagang division coach talaga na pinili ni Sir Lundero. Pero may time po na depende po dun sa dami nung estudyante mo yung na pumasok dun sa city meet or division meet natin. Anong nakaraang Clara, Sir? Ngayong, yes, Sir. Noong 2014 Clara, ano, Sir, ang naging batay ni Sir? Na, sa pagpili po Yes, Sir, na kayong maging coach. Kasi po, bali, napili na po kami talaga agad. Yung kasama ko si Sir Nick Bayan. Kaya lang, nag-wave siya ngayon. So, ang nasama na nag-coach para sa secondary boys naman, si Sir June Espinosa ng Science High School. So, bali, kaming mga coach ng Taekwondo, napili na kami sa division as division coach. Ayan. So, siguro si Sir, nung bata-bata rin si Sir, nakikipag-compete din kayo sa Taekwondo. Hindi naman po. Pero may training kayo sa Taekwondo. Sa seminar, ma'am. Ayan. Kaya tinatanong ko din, Ma'am Jane, kung ano yung ginagawa nating selection for being the coach, So, yun. May mga training din, sir, sa yeah. seminar So, dig pa natin yan mamaya pagbabalik natin, Ma'am Jane, Magpo kayong alis, magbabalik po ang Dapat Hour, makalipas lamang ilang paalala.